Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Kanina lang, maaliwalas pa ang langit. Sa oras na ito, natatakpan na ito ng itim na ulap. Ang lupa ay nanginginig na parang isang malaking lindol. Maraming pedestrian sa kalsada ng Quezon. Sa oras na ito, ang lahat ng mga taong nanginginig ay nakakalat at hindi makatayo ng tuloy-tuloy. Anong nangyayari? Hindi pa ba tapos ang labanan doon sa Du City? Panipi, ngunit kahit ganoon, hindi magiging ganoon kalakas ang labanan sa Du City. Ang lupa ay nanginginig at ang mga ulap ay nagbabago. Ito ay hindi tulad ng mga tao ay maaaring gawin ito. Tama, if you can have this scale, unless. Biglang nagtinginan ang isang grupo ng mga tao at hindi alam kung ano ang nangyayari. May napansin na biglang may pulang ilaw mula sa lupa patungo sa ang kalangitan sa hilagang silangan ng tuktok ng bundok ng Quezon. Pagkatapos ay dumating ang isang malaking mapurol na tunog na tumama sa puso ng mga tao. Boom! Kahit malayo, nakakaloka pa rin ang tunog. Bahagyang nanginginig ang lupa, maging ang mga puno sa paligid ay nanginginig, at hindi mabilang na alikabok ang nahuhulog. Ito naman, ano ba yan? Tingnan mo. Napakalaking sinag ng liwanag. Diyos ko, ano ito? Nagulat ang lahat at sunod-sunod na napatingin sa haligi ng liwanag. Napansin din ng Aaron ang pulang ilaw sa di kalayuan, parang haligi ng langit. Nang makita niya ito, naakit din si Aaron dito. Malaki ang haligi ng liwanag, at nakakalat ang pulang ilaw. Sa pagmamasid ng Aaron, bagamat libu-libong milya ang layo, mararamdaman mo pa rin ang malakas at walang kapantay na enerhiya nito. Natural na pagbabago, dapat mayroong Diyos, iyon ang liwanag ng auspicious. Natarante na lang ang lahat, may biglang tumawag. Nang marinig ito, hindi naiwasang lumingon ang mga tao. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang at matanda na mga 50 taong gulang na may dawas na robe sa kanyang katawan. Sa oras na ito, tumingin sila sa haligi ng liwanag, nagbubulong-bulungan at nagbibilang gamit ang kanilang mga daliri. Paring tao, ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, ito ay kagubatan. Ito ba ay tunog ang banal na liwanag ng makalangit na kayamanan? Isang grupo ng mga tao ay hindi kalmado ng sabay-sabay. Karamihan sa mga Diyos ay may sariling malakas na liwanag, kaya kapag sila ay ipinanganak, magkakaroon ng malaking pagbabago. Gayunpaman, bihira silang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Kahit ang buong buhay nila ay nakakarinig lamang ng mga alamat, ngunit hindi nila nakikita ang kanilang mga tunay na katawan kapanganakan ng mga kayamanan. Tama, at kung inaasahan ko na ito ay tama, sa pagkakataong ito ang Tianjang Yibaw ay nasa napakataas na antas, at ang pinakamababa ay si Zijen. Isang salita mula sa Daoist na pari ang biglang ginawang parang kawali. Panipi, Zijen level treasure, magic weapon man ito o spirit beast, o iba pa, ang pinakamakapangyarihan, pinakamataas na level at pinakamataas na kakayahan sa mundo. Kung ang sino man ay maaaring magkaroon ng isa sa mga bagay na ito, maaari itong makatipid ng hindi bababa sa 10,000 taon ng paglilinang. Kung mayroon kang mas mataas na mga nagawa, ikaw ang magiging pinakamasama. Maaari ka ring maging mayabang. So,
Excited na excited ang lahat sa mga oras na ito, parang nasa harap namin ang bagay na ito. Kung ganun, dalhian na natin. Kaso kakaibang yaman, hindi pa late develop. May biglang tuwang-tuwa. Haha, kahit Zijenbaw talaga yan, ano? Sa tingin mo ba may makukuha ka? Pagkasabi pa lang ng lalaki ay may biglang nagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Kahit hindi mo makuha, bakit hindi ka sumama sa kasiyahan? Buhay habang buhay, ang makita ang ganitong antas ng sanggol, kahit patay na, hindi pinagsisisihan. Totoo na ang kayamanang ito ay laging nakasalalay sa kung sino ang mas maganda. May kasabihan nga na hindi. Takot sa 10,000, kung sakali, sino sa atin ang makakuha nito? Tama naman itong kuya. Ito ay tinatawag na away. Ang bisikleta ay nagiging motorsiklo. Habang nag-uusap ang grupo ay mas naging masigla sila. Umiling si Aaron at tumawa ng mapait. Parang may mga ganyang sugarol kung saan-saan. Nanalo siya sa club model at natalo sa pagtatrabaho sa dagat. Sa pagtingin kay Aaron na may mapait na ngiti, hindi maitago ni Fumei ang kanyang pananabik at sinubukan niyang pigilan ito ng may ngiti at sinabing, Kuya Aaron, bakit hindi tayo pumunta sa C2? Katulad ng iba, si Fumei ay may isang malakas na pusong sugarol. Mas gusto pa nga niya ang pagsusugal kaysa karamihan sa mga taong naroroon, dahil siya ay sinusupil ni Fu Yao mula pa noong siya ay bata. Si Fumei, na hindi aminin ang pagkatalo, ay talagang atresado sa lahat ng aspeto, kaya wala siyang kapangyarihang labanan ang pagsupil na ito. Ngunit higit pa, si Fumei ay isang taong hindi umaamin ng pagkatalo kaya, upang malampasan si Fu Yao, sumugal siya ng maraming oras. Si Aoiman o si Aaron ang nasa ilalim ng matinding pressure pagkatapos ng kabiguan, ano ang pagkakaiba niya sa pagsusugal? Ngayon nang marinig niyang lumitaw ang kayamanang iyon, natural na hindi makayanan ng puso ng sugarol ni Fumei. Sa oras na ito, muli siyang hindi mapakali. Bagamat mukhang napakagalang niya sa hitsura, at may mga taong walang pakialam sa kanyang ngiti, sa katunayan, sa kanyang puso, gusto niyang lagyan ng kutsilyo ang leeg ni Han Sanchen. Kung hindi siya pumayag, puputulan niya ito. Aaron sa oras na ito ng isang maliit na ngiti, tumingin sa mata Fumei, at tumingin sa pulang ilaw sa malayo. Bagamat hindi pa nakita ni Han Sanchen ang ganitong eksena ng kakaibang kayamanan na bumabagsak mula sa langit, ang sinasabi niya ay ang malaking pulang haligi sa di kalayuan ay palaging nagbibigay kay Han Sanchen ng hindi komportableng pakiramdam. Bagamat mahirap sabihin ng eksakto kung ano ang hindi komportable, palaging nararamdaman ng Aaron na may mali. Pangalawa, hindi interesado ang Aaron sa kakaibang kayamanan na ito. Una, ang Aaron ay mayroon ng isang pango na palakol sa kanyang kamay, kaya hindi siya masyadong interesado sa kung anong uri ng lilang gintong kakaibang kayamanan. Pangalawa, naiintindihan ng Aaron na ang makapangyarihang pagbabagong ito ay tiyak na makakaakit ng maraming tao sa nakaraan. Sa oras na iyon, upang makipaglaban para sa kayamanan, hindi niya maiwasan ang isang malaking labanan. Ang sobrang pagkonsumo ay maglalagay lamang sa iyo sa panganib, lalo na si Aaron, na may hawak na palakol na pango. Kapag nakakonsumo siya ng sobra, kukubkuban siya. Kung mawawala ang kanyang panguak sa ilalim ng pagkubkob, mawawalan siya ng isang malaking pakwan para sa isang lingga. Sa makatuwid, ang Aaron ay walang interes sa ganitong uri ng hindi nauugnay na kaguluhan. Bahagyang umiling si Aaron bilang tugon. Tingnan Han 3,000 iling ulo, tulungan may kaagad ang buong taong ngipin clench, sa puso walang pangalan apoyteng ng isang beses ay dumating up. Ang pagtanggi ni Aaron ay katumbas ng pagsupil sa kanyang panloob na pagnanais na magsugal. Sa kanyang mga mata, maaari pa itong umabot sa punto na putulin ang kanyang paraan upang makakuha ng pera. Sa puso ng mga panatikong sugarol, madalas mo lang siyang kinukumbinsi. Sa palagay niya ay napapanalo mo siya ng milyon-milyong mas kaunti ngayon. Ito ay dahil sa nakatutuwang pagkahumaling sa panalo na likha ang nakatutuwang interes at panatisismo sa pagsusugal. Ito ang puso ng karamihan sa mga sugarol. Ganoon din si Fumei. Dahil gusto nating lahat kunin ang bata, sabay tayong pumunta doon, at maaalagaan natin ito sa daan. Sa puntong ito, may nagmungkahi sa karamihan. Oo, ako, ang hari ng Zaihai daw, ay gustong sumama sa iyo. Maaari tayong magtulungan sa daan. Pagdating natin sa lugar kung saan naroroon ang kayamanan, muli tayong maghiwa-hiwalay. Kanino ang kayamanan?
Depende ito sa tadhana. Sige, samahan na kita. Samahan na kita. Sa panukala ng unang tao, sa oras na ito, biglang natuwa ang mga tao, at isang grupo ng mga tao ang piniling sumali. Maaaring nasa grupo sila ng 3 o 5, o maliliit na gang. Sa isang iglap, daan-daang pedestrian sa kalsada ang nakabuo na ng sarili nilang grupo. Nang makita ang sitwasyong ito, mas nababalisa si Fumei sa kanyang puso. Kung tutuusin, lahat ay pupunta, at siya ay mas balisa. Aaron din patuloy na cast upang himukin ang mga mata, ito ay malinaw na Fumei nais na pumunta. Otherwise, let's go and have a look. Anyway, Hongguang and the top of Kishan are in the same direction, which doesn't affect our journey, sabi ni Chu Tian. Kuya Aaron, kita mo naman yung sinabi ni Chu Tian. Tere, samahan mo siya. Kung hindi, parang hindi tayo magkasya. Sinasamantala ni Fumei ang init para tumama sa riles. Aaron maliliit na tumayo, malamig na paraan ng boses, huwag pumunta. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, malamig ang mukha ni Fumei, at nagalit siya, ngunit walang paraan para kunin ang Aaron. Nagmadali siyang pumunta kay Chu Tian sa tabi niya at patuloy na kamandat. Tumawa si Chu Tian at sinabi kay Aaron. Bakit, Aaron, hindi ka nang ahas pumunta? Napatingin si Aaron kay Chu Tian na nagtataka. Hindi niya inaasahan na si Chu Tian ay maaaring tumayo sa parehong linya kasama si Fumei at tumango. Oo, may problema. Biglang tumigil sa pagsasalita si Chu Tian. Sinadya niyang hikayatin si Han Sanchen, ngunit hindi niya akalain na hindi ito tinatanggap ni Han Sanchen. Inamin na lang niya na hindi niya alam kung paano pabulaanan. Sa pagkakataong ito, dahan daw ang itinaas ng paring tao ang kanyang kamay, dahil pupunta ang lahat, sa palagay ko, sabay tayong pumunta sa tuktok ng bundok ng Kishan. Ang ating mga koponan ay bubuo ng pansamantalang alyansa, upang mapangalagaan natin ang bawat isa, iba pa sa daan. Kapag nakarating na tayo sa Treasure Land at lumaban sa iba, makakaisa rin tayo. Sa mga salita ng paring Daoist, agad itong pinag-usapan ng karamihan. Ito ay talagang isang magandang paraan. Una, dapat tayong magtulungan upang alisin ang mga kakompetensya, at pagkatapos ay hatiin ang mga samsam sa ating sarili. Aaron makita ng pipi ngunit mawalan ng ngiti. Ang mga taong ito, talagang sa tingin bagay na ito ay kanilang hindi naging. Well, tama ang Daoist priest. Let's form a temporary team together. How about calling it the treasure team? Haha, okay. Festive ang pangalan. Oo, pumayag ako. Sumasang-ayon ako. Ang isang pangkat ng mga tao na masigla, Aaron ilaw up, tumingin sa mga mata ayaw tumulong ni, gusto mong pumunta, maaari mo ring sumama. Ayaw mong pumunta, mag-impake ng mga bagay, at ako ay nag-set out. Nang bumagsak ang boses ni Aaron, tumalikod siya at umalis. Hindi siya pupunta, hindi ba? Ang puso ni Fumei ay paalang, at tumingin siya kay Chu Tian. Kahit na may gawain siya, mas gugustuhin niyang tumanggi kung dadaan siya sa kibaw. Tumingin si Chu Tian kay Xiao Tao. Halata na ang destinasyon ng Chu Tian ay Xiao Tao. Bagamat hindi sinunod ni Xiao Tao ang Aaron, ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa likod ni Aaron. Nakagat ang labi niya, at tumatalon ang mga kamay niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.